Good evening po sa bawat isa. Palakpak nga po para kay Lord. Yan. Praise God. Marami pa rin po tayo. So, purihin si Lord sa kanyang gawain ngayong gabi. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain para hindi tayo abutin ng madaling araw. So, nasa pangatlong series na po, pangatlong lesson na po tayo sa ating series na The Wrath of God, di ba? Inumpisahan natin sa grace, di ba? Ang ganda ng mensahe, grace. Pagdating dito, ito ngayon ang tatalakayin natin for the next buong September, kasama pa rin po ito, is about the wrath of God, o yung sinasabing puot ng Panginoon. So, kung titignan po natin, ang ating verses is from Romans 1:18 to 20. So, chapter 1 hanggang chapter 3, verse 20. So, sa title pa lamang po ng ating series, makikita natin na merong tatlong pagkakabahabahagi. Tama po ba? The wrath of God, the condemnation, and the judgment of God. So, yung 2 sessions po natin, it talks about the wrath of God. Reasons for the wrath of God. Tama po ba? So, ang next naman po sa akin ngayon is about, yung second part, is about the condemnation. So, yun, nabasa na po kanina ni Ate Bambi ang ating verse for today. So, let's proceed. So, sabi ko nga, bibilisan po natin ng konti ngayong gabi. Yan. Isa-isa natin. Pag nakita natin itong mga picture na to, di po ba? Pag nakikita natin yung picture na to, ang unang pumasok talaga, flood control talaga, no? Sikat na sikat ang Pilipinas. But once we see this picture, pag nakikita natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, ano po yung unang naging gibabo na nakikita natin? Is it the love of God or is it the wrath of God? Sa mga nangyayari sa paligid natin, sa nababalitaan nating gera, sa nababalitaan natin na mga lindol, di ba? Kamakailan lang, the latest is Indonesia. Pagkatapos ng Venezuela, Colombia, Indonesia, Philippines, meron din, di po ba? Malalakas na lindol na nangyayari. Kaya mas lumalakas yung sinasabi nga po nila na nung bata pa tayo naririnig natin, malapit nang dumating si Lord. Tama po ba? So, kapag nakikita natin itong mga bagay na to at nakikita natin na nagsasuffer, hindi yung mga kababayan natin o yung mga tao na nasa ibang lugar, siguro lahat, di ba, na itatanong natin itong katanungan ito. Why would a loving God allow His people to suffer? Why humanity continues to the path of moral decay? Why do we end up in this corrupt and immoral world? Where is God in all of this? Di ba? Kapag nahihirapan tayo sa sitwasyon natin, ang basic na tanong natin, nasaan si Lord? Di ba? Kapag nakita natin yung mga nangyayari, naawa tayo sa sitwasyon ng mga tao sa paligid natin, natatanong natin, nasaan si Lord? Mahal pa ba sila ni Lord? Di po ba? Kaya nga po, we need to understand na yung mga bagay na ito nangyayari because God is always in control. Yung nga lang, valid yung mga tanong kasi namulat tayo sa paniniwala na ang Diyos natin ay Diyos ng pagmamahal, which is true. Pero yung nga lang kasi, as we grow, as we study, kung sino nga ba ang Diyos na sinasamba natin, nauunawaan natin ngayon na yung Diyos na mapagmahal ay hindi lang pala puro pagmamahal ang nais ipakita o ipinapakita sa sangkatauhan. So, sabi nga natin, kung nasusundan nyo po yung Bible reading natin, nagtugma po yung Book of Jeremiah and Book of Ezekiel sa topic natin about the wrath of God. Kasi kung iisipin natin, ngayon lang ba nangyayari na ipinaparanas ng Panginoon o sa New Testament lang ba ipinaranas ng Panginoon yung kanyang puot sa sangkatauhan? So alam naman po natin, hindi, di ba? Yung una, bakit ba niya, di ba, nilipol through the flood? Sabi niya, kasi sobrang sama na ng mga tao, di po ba? Bakit niya sinunugan Sodom at Gomorrah? Ganun din, sobrang sama na ng tao. Bakit dun sa Tower of Babel, bakit in-scatter na yung mga tao? Dahil sobrang, sabi nga, para hindi sila magtulong-tulong. So makikita natin, all throughout the Bible, Old and New Testament, the wrath of God is nandun. Pero sabi nga natin, ang hirap ay mensahe na yung Diyos na ipinakilala natin, na kinikilala natin mapagmahal,
ay meron din palang nature na sinasabi nating galit, napupuot at handang parusahan yung mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. So dito po, iikot yung ating mensahe. The next, sabi nga, meron pa tayong ilang weeks, 4 weeks, kasi the last week of September is ating church anniversary. So, konting balik lang po tayo sa ating naging topic. So, the wrath of God, last 2 sessions given by Pastor Mike and Ate Nora, nakita naman po natin, ano ba yung reasons for the wrath of God? Ibinigay yung 4, di po ba? 4 na R. Revelation, rejection, rationalization, at saka yung isa is religion. So ngayon, at dugtong pa rin ito, now we will go to the condemnation and judgment. So yung condemnation and judgment po na pag-aaralan natin ngayon, ito naman ay isang arden, which is yung tinatawag po nating reprobation. So ibig sabihin, pagpaparusa. So kung titignan po natin, kung babasahin po natin ang Books of Romans, bago niya sabihin yung wrath of God, sa verse 16 to 17, ipresent ni Apostle Paul yung gospel, yung good news. Di ba sabi niya dyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Sabi niya, for the Jew first and also for the Greek, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith. The just shall live by faith. Di ba? So pagkatapos niyang sabihin, itong magandang balita na to, ito yung kasunod na verse, which is makikita natin sa verse 18. So after niyang i-present yung good news, after niyang i-present yung resulta ng pananampalataya natin, bigla niyang sinabi, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So makikita natin, kaya po ito, di ba ilang chapter ang tinakil niya? Almost 3 chapter. Kung iisipin nga po natin from chapter 1 hanggang chapter up to bago dumating ng chapter 8, this is about God's condemnation and judgment. Kasi sa chapter 8, ang sinasabi doon sa verse 1 ng chapter 8 ng Romans, for there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, yan po yung ating tatalakayin. So, kagaya nga po kanina, binasa na po ni Ate Bambi, pero basahin nga po natin ulit, tayo po tayo. Yan. Basahin po natin yung ating verse for tonight. So, Romans chapter 1, verses 24 to 32, New King James Version po tayo. Sige po, basa. Therefore, God also gave them up to uncleanliness. And worship and serve the Creator rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to vile passions, for even their women experienced the natural use of what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Naulit pa yata. And even as they did. Sorry po, yan. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil deeds, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who know in the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only to the same, but also approve of those who practice them. Ano po yung napansin natin? Di ba?
Sinong nagbilang ng kasalanan habang binabasa yung kasalanan gumaganon sa kamay? Kumasya ba sa mga daliri natin? Hindi. Hindi kasya sa daliri natin. So, ibig sabihin, higit 20 yung kasalanan na nabanggit dyan. But, as per our message for tonight, makikita po natin, sa verse po, from 24 to 32, may praise po dyan na 3 beses inulit. Di ba? Ano yung 3 beses na inulit dyan? God gave them up, na mababasa po natin sa verse 24. Asan pa yung isa? Sa verse 26, makikita po natin, at meron din siya sa verse 28. So, ibig sabihin, dito iikot yung mensahe natin sa praise na God also gave them up. So pag binasa natin, makikita natin yung salitang therefore, for this reason, ano pa sinabi niya doon? And even as they did. So ibig sabihin, gustong ituro sa atin through the Bible ni Apostle Paul, the reasons why God gave them up. Posible ba, kung maisip natin, posible pala na mag-give up ang Panginoon, o pwede niyang i-give up ang sangkatauhan? Tama? May reason siya, may valid reason siya. Amen? Nakita po ba natin? So, kung makikita po natin, sabi diyan, God gave them up. So, ito yung mga tanong natin ngayon diyan. Why would a loving God give up on His creation? Is it a sign of His inability to control humanity? Is His sovereignty now in question? Can man really prevail against God? Sino po dito yung may mga anak na pasaway? Ay, ang babait ng mga anak nila, di ba? Sino dito yung pasaway ng bata? Ayan, di ba? Sino dito yung nakarinig na sa galit ng nanay, sasabihin, pabayaan na kita. Bahala ka na sa buhay mo. Wala naman, di ba? Di ba? Nasabihan ka na, bahala ka na dyan, di ba? Di ba? Sa mga naging girlfriend, boyfriend natin, nasabihan natin sa sobrang kulit, sa sobrang soy sauce niya, nasabihan na natin na, bahala ka na nga, di ba? So, kung titignan natin yung salitang God gave them up, yun yung agad na papasok sa atin na yung salitang bahala ka na dyan. Di ba? Bahala ka na sa buhay mo. That is the most, sabi na, that is the most common pag naisip natin yung salitang God gave them up. Di ba? Hindi naman God, kundi gave them up. Pabayaan na lang. Di po ba? Pero in these verses, ano ba talaga yung ibig sabihin ng salitang yung praise na gave them up? So ang main word po natin will be the word na gave. So, yung salitang gave, sabi nga in Greek po tayo, kasi New Testament. In Greek, ang ibig sabihin niya ay paradidomi. Paradidomi. So, hindi po Indomie, napag-usapan namin kanina yan, Indomie. So, paradidomi, ang sabi dito sa lexicon, ay sa interlinear, makikita natin, marami siyang ibig sabihin. To give into the hands of another, to give into one's power or use, so meron pa siya dito na subpoints, to commit, to commend, to deliver verbally. So sa pagkakagamit po ni Apostle Paul ng salitang paradidomi, paradidomi, ano yung kanyang ibig sabihin? So para maunawaan po natin, yan. Ewan ko kung mag-play. So, ang exact meaning na gusto po ni Apostle Paul na ipakita dito, and all throughout the New Testament, kapag ginamit po ang salitang paradidomi, it talks about, sabi doon, to deliver up one to custody. Ibig sabihin, to be judged, condemned, punished, scourged, tormented, or put to death. Kaya nga sabi ko kanina, kung minsan kapag nakukulitan na sa atin, ang sabihin, bahala ka na dyan. So ibig sabihin sa atin kung minsan, pag sinabing bahala ka na dyan, hindi mo naman literally sinasabi na bahala ka mapahamak. Pero ibig sabihin, suffer the consequences kung ano yung gusto mong gawin. But here, kung makikita natin, sinabi nga, that is definite. Kaya pinabayaan sila ni Lord. Why God gave them up
It's not to, wala na akong pakialam. Hindi po yung ibig niya sabihin. Kundi there is a purpose for them to experience the judgment or punishment ng kanilang actions. So sabi nga po dito ni F.L. Godet, sabi niya, God permits them to continue in and indeed plunge more deeply into the sin they already have chosen. Yung paradidomi is parang naglagay ka ng isang paper boat, di ba? Yung sinong gumagawa nito pag tagulan sa pag may kanal sa atin, di ba? So dito, ang ibig sabihin nun, pag nakita natin yung paper boat, ilalagay niya sa isang kanal, pababayaan na lang. Pero dito sa illustration na to, hindi po ganon yung illustration o yung analogy na sinabi with regards to paradidomi. So ibig sabihin, iniwan mo na yung bangkang papel, tapos ano yung gaganon? Tutulungan mo pa na agusin. Anong kwan po nun? Kumbaga sasagwanan mo pa. Kumbaga you will push. You will give an effort na talagang maranasan niya na madaluyan siya ng alon. Kasi kung minsan iba yung pababayaan mo lang siya sa gilid, hayaan mo kung kailan siya abutin ng tubig at anurin. Kundi yung paradidomi, in that illustration, ibig sabihin, nilagay mo siya doon at gusto mong ma-experience niya yung consequences ng kanyang mga kasalanan. So yan po yung paradidomi. God does not simply let the boat go in, He gives it a push downstream, just like a judge who hands over a prisoner to the punishment of his crime has earned. Ibig sabihin, kailangang maranasan yung kaparusahan. So, as we go on, sabi nga po natin, once we understand that, sabi nga po natin, kapag naunawaan natin na yung pala yung ibig sabihin ng God gave them up, that is the condemnation, that is the wrath of God. Kung minsan mapapatanong tayo, di ba? Nagmamadali. Di ba ang cute niya? Di ba? Pero, in reality, yung isang bata, kahit gaano yung ka-cute nung bata pa siya, hindi natin masisigurado paglaki niya kung ano yung kanyang kalalabasan. Tama? Hindi natin alam if he or she will grow up a saint or a devil. Ibig sabihin, pasaway o mabait, di ba? Marami sa atin na nagsasabi dito na hindi assurance na lumaki ka sa Christian family para paglaki mo, mabait ka rin. Di po ba? So maraming testimony dito na may mga lumaki within a Christian family, ang tatay, nanay nila is pastor, family nila is pastor, pero in the end, di ba, nakagawa pa rin sila ng sinasabi nila ng kasalanan. Meron namang hindi pastor, normal lang yung kanilang mga magulang, o sabihin na natin, masama yung kanilang mga magulang, pero in the end, they end up being a good person. So, kung makikita natin talaga why does this happen? So, sabi nga po natin, ang tanong natin dyan, how is it that that infant life, so lovely, so precious, so soft, so innocent, sabi dyan, will descend to the corrupted adulthood that inevitably awaits the human race. So, sino may control? Kaya nga po sinasabi dito, kapag sinasabi natin na ang mga tao ay pinanganak na makasalanan, di ba? Ang dami tayong maririnig na comments. Kasi we don't want to hear how bad we are, pero ang gusto nating marinig is always how good we are or how good we can be. So, isipin po natin na kung naniniwala tayo na ang nature natin bilang mga tao ay mabuti, isipin po natin, if we believe that humans are born to be good, why then we still try our very best to teach and train them to be good? Ano yung tinuturo natin sa mga bata? Paano maging mabuti? Pero hindi naman natin sila tinuturuan na maging masama, pero nakikita natin bakit nakakagawa pa rin sila ng masama. Bakit nagiging makulit pa rin sila? Bakit nagiging pasaway pa rin sila? If human nature is good, tama? If human nature is good, then why do we try very hard to teach about goodness? Sino dito magtuturo na, ay, ganito yung gawin mo? Titrain kita kung paano maging pasaway. Di ba? Hindi. Pero sa bata pa ang tinuturo, train up a child, sabi nga, na maging mabuti.
So if it is the nature of human, then why? So, sabi pa rin po dito, train them to be good, and despite our best efforts, the reality is, there is no assurance that they will indeed end up to be a good person. Di ba totoo naman? We will try our very best na palakihin yung mga anak natin na maging mabuting tao, pero in the end talaga may limitation yung pwede nating gawin. Di po ba? So, we are not saying na wag nating silang turuan maging mabuti. But it is the reality na sinasabi natin na totoo yung sinasabi ng Biblia. So, why do we need teach man or yung mga bata to be good? Because sabi nga natin, to avoid the wrath of God. So, in our title, sabi natin, ang title po natin is Abandoned by God when God gave them up. So makikita po natin, may tatlo tayong tatalakayin. Una, the essence of man's sinfulness. Pangalawa, the expression of man's sinfulness. At yung pangatlo is the extent of man's sinfulness. So kung titignan po natin, sa verse po natin, ang sabi niya doon sa pinakauna, sa verse 24, sabi niya, therefore, God also gave them up. So once you read this verse, ano yung unang titignan natin dito? Why we need to understand why God gave them up. So ang sabi dito, therefore, ibig sabihin, yung therefore is the reason why. So hindi po gagawa ang Panginoon ng isang bagay nang wala siyang dahilan, nang wala siyang reason. So pag sinabing therefore dito, ibig sabihin hahanapin natin yung therefore o yung rason kung bakit. So para makita natin yung rason kung bakit, babalik po tayo sa verse 23. Sabi doon sa verse 23, because man changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. So ano po yan? Idolatry. Mga santo. So ibig sabihin, so the essence of man's sinfulness, ibig sabihin, yung diwa o yung sinasabi po dyan, most significant element or quality or aspect of a person. So the most significance, yung pinakadiwa po, pinaka-reason ng sinfulness ng tao is idolatry. Bakit? Sabi niya dito, because idolatry changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. So ano pa sabi niya po dyan? So sa Tagalog, sa makatwid, hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruming hangarin ng kanilang puso. So may makikita tayong dalawang theological point dyan. So makikita natin yung una, pwedeng sabihin na God, pinabayaan na lang sila. O pwede ring sabihin, ito yung kapamaraanan ng Panginoon para parusahan ang mga tao. So, God, sabi ko nga kanina, hindi gumagawa ang Panginoon ng isang bagay ng walang reason. Kaya nga ang sabi kanina, di ba, sa verse 18, the wrath of God revealed. So ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-reject, hindi mo siya pwedeng pabulaanan kasi bakit? Nakikita mo eh. Nakikita mo sa paligid mo, alam mo sa sarili mo. So, kung titignan po natin dito, kapag hinayaan tayo ng Diyos, isa lang ang mangyayari. Susundin natin ang dikta ng ating laman o yung tinatawag na desires of our flesh. Mamumuhay tayo sa kasinungalingan at kasalanan dahil sa halip na katakutan ng tunay na Diyos, gagawa tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan na susunod sa ating mga kalayawan. Di ba? Nature ng tao yan. Di ba? Kung ayaw mong, di ba, sa mga trabaho, kung ayaw mong sumunod sa amo mo, anong gagawin mo? Resign, hanap ka ng trabaho, di ba? Kung ayaw mo sa sitwasyon, anong gagawin mo? Aalis ka. So, that is the nature of man, di ba? Kung ayaw mo sa kapartner mo, papalitan mo. Those are the simple things, di ba? No, that is the nature of humanity. Nasabi nga, even kung titignan po natin, all throughout the Bible, sabi ko, binabasa ko yung Ezekiel, na
makikita natin na patuloy na sinasabi ng Panginoon, sinasabi niya kay Ezekiel, sabihin mo sa mga Israelites na ito yung ginawa nila, na ito yung dahilan kung bakit gagawin ko ito isa sa inyo. So makikita natin, we cannot question the judgment of God. Sabi nga natin, simple test lang, di ba? Nung hindi ka pa talaga fully Christian, sabihin natin, nung attendees ka pa lang, nung invites ka pa lang, di po ba? Bakit napakadali na hindi umattend? Di ba? Yung konting naramdaman mo lang, nababangon ka na pero napainat ka ng konti na, ay gusto ko pang magtalukbong, di ba? Ang daling kahit nagme-message na sa yung sundo mo, hindi mo sasagutin. Tapos pag nakalis siya after 30 minutes, ay sorry kuya, nakatulog ako. Di ba? Sino nakagawa nun? Di ba? Lahat tayo dumaan sa punto na yon na dahil ayaw nating umattend, ini-ignore natin yung mga bagay-bagay. Ibig sabihin yung sinasabi ngayon, the desires of our flesh is wag ka nang magsimba. Ipahinga mo na lang, pagod ka buong linggo, di ba? Maglalaba ka pa, di ba? Uy, may bagong teleserye, Korean teleserye, di ba? So, di ba? Ay, mainit ngayon, di ba? Sa winter ka na lang mag-church, di ba? Pero napagtagumpayan natin yung mga bagay na yon, bakit? Anong nabago sa atin? Anong nabago sa sitwasyon natin? Naisip ba natin yan? Bakit ngayon? Isang invite lang, di ba? Ready ka na agad. Hindi na dodoble o 3 beses kang i-invite, hindi ka na pipilitin. Anong nabago? Kung babalikan po natin yung time na yon, makikita po natin yung mga maliliit na bagay na yon, yun po yung nagpapatunay na hindi tayo pinababayaan ni Lord. That God has not yet given up on us. So, yung salitang paradidumi, ibig sabihin sa Tagalog, hinayaan sila ng Diyos para mahatulan, hinayaan sila ng Diyos para maparusahan, ipinaubaya sila ng Diyos upang danasin ang bunga ng kanilang kasalanan. So, kung babalikan po natin yung ating mga verse, sabi niya pa rin po dito, after na sinabi niya, God also gave them up to uncleanliness. So, ibig sabihin, kung wala yung paggabay ni Lord, kung wala yung pagpipigil ni Lord, di ba? Sa bawat isa po sa atin, saan tayo mapupunta? Sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga sinabi niya ang cleanliness. Ano pa sabi niya? In the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Ano pa sinabi? Who exchanged the truth of God to the lie. Parang sinabi niya sa verse 23, and worship and serve the creature rather than the Creator. Makita po natin, nung sinulat ni Apostle Paul to, binigyan niya pa ng impact yung Creator because the Creator is the Blessed One forever. Amen. But most, sabi nga, during this time, sinasabi ni Apostle Paul in the Church of Rome, sa mga taga-Roma na sinasabi niya na ipinagpalit nyo yung Creator sa creation. Sa halip na sambahin nyo yung lumikha, yung mga nalikha na yung sinasamba ninyo. So kaya kung makikita natin, the essence of man's sinfulness is, anong sabi dyan? Uncleanness in the lust of their hearts. So, titignan din po natin, uncleanness in the lust of their hearts result to, ano yung naging resulta nito? Dishonoring their bodies among themselves. At ano pa yung magiging kukan po niyan? Dishonoring their bodies is the lie caused by idolatry. Ano pa sabi niyan? Man exchanging the truth of God, causing them to serve the creation rather than the Creator. So, yan. Nabasa ko lang din ito sa reference po natin na sabi niya mayroon palang the wisdom of Solomon. Isa siya sa mga tag doon, is a piece of ancient Jewish wisdom literature. So hindi po siya kasama doon sa sa canonized Bible natin sa 66 books. Ano po yung sabi diyan sa Wisdom of Solomon? Sa Wisdom of Solomon 14:12 sabi niya, for the idea of making idols was the beginning of fornication, and the invention of them was the corruption of life. So makita natin kung gaano kalala yung epekto ng idolatry. Pero sabi nga, in reality sa buhay natin ngayon, marami pa rin ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
So, kung makikita pa rin po natin, in many Jewish polemical yung controversial work, the sexual immorality that the Jews found rampant among the Gentiles was traced directly to idolatry. So, ano pa ang sabi po dyan? People exchange the true God for idols is the cause of God's reprobation, o yung sinasabi po na God gave them up. Kung titignan po natin, idolatry, ano po yung una sa Ten Commandments? Thou shall no. Hindi natin alam yung Ten Commandments, no? Di ba? So, ang sabi niya doon, you shall have no other gods before me. So, bakit? Isipin natin bakit yan ang pinakaunang commandment na ibinigay ni Lord kay Moses? At yung babalikan po natin yung istorya na yan, pagkasabi na niya yan, sinabi niya kay Moses, bumaba ka. Ano yung ginawa ng mga Israelites? Gumawa ng mga idol. So, right from the very start, nakita natin yung wisdom ng Panginoon. Ito yung pinaka-importante, pinakamauna, dahil alam niya, kapag ito yung ginawa ng mga tao, yung commandment 2 hanggang 10, mawawala na po. Di ba? The things for God ay mapupunta na sa mga idols. At kapag yung 1 to 4, di ba yung 5 to 10, sabi naman natin dito sa relasyon natin sa mga tao. So kung mali yung relasyon mo sa Diyos, definitely, marilin yung magiging relasyon mo sa mga tao. Kaya nga po, kung makikita natin, ito sinabi niya, bago sila magpatuloy sa kanilang journey, di ba? Bago sila magpatuloy papunta sa Promised Land. Ito naman sa Deuteronomy 6, ito naman yung sinabi ng Panginoon kay Joshua bago sila pumasok ng Promised Land. So, iisa lang po yan. Ang sabi dyan sa Deuteronomy 6, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, sinabi niya, first commandment, you shall have no other God. Bago sila pumasok sa Promised Land, ang sabi niya, iisa lang ang Diyos. Ako lang ang Diyos. Kaya nga po, kung makikita natin, in Genesis 3, sabi po dyan, ano po yung Genesis 3? The fall of man? The greatest lie of Satan during the fall is not, you will not certainly die. Ano yung greatest lie na hanggang ngayon? It will be, you will be like God. Kaya nga po, ano yung ginagawa ng mga tao? Gumagawa sila ng sarili ng Diyos-Diyosan, gumagawa sila ng sariling santo, di ba? Para maging guide nila, para maging bless nila. So Satan, hindi siya nagwagi sa you shall not surely die. Bakit kasi? After the fall, di ba? Naging patay yung relasyon ng mga tao to God. Pero ito, yung nagpapatuloy all throughout the cycle in the Bible. They keep on making idols. They keep on making idols para yun yung kanilang mga object ng worship. At yun po yung patuloy na nagiging reason kung babasahin po natin sa Old Testament kung bakit patuloy silang pinaparusahan. At saka makita po natin, if we go back to the Old Testament, paano sinisira nila Moses, nila Joshua, ng mga prophet, nila King Josiah, paano po nila sinisira yung mga idol? Hindi lang sinusunog, ginigiling, dinudurog. Tapos anong gagawin sa pinagdurungan, di ba? Madalas mababasa po natin, saan yung pinapaanod? Sa Brook Kidron. Ilang beses po natin mababasa yon. So makikita natin bakit ginagawa yon. Para walang trace. Kumbaga sabi natin literally pinupulbos. Kasi kung may matira pang isang bagay doon, isang maliit na piraso, pwede pa nilang gamitin uli para sambahin. Di ba? Pero all throughout the Bible, pag nilinis nila yung temple, di ba? Kay King Josiah, nung ginawa niya, nung tinumba nila, dinurog nila, sinunog nila, pinaanod dun sa Brook Kidron. So, ganun din dapat, when we, kapag tinanggal natin yung idolatry sa buhay natin, it should not leave any trace of it.
Kasi kung merong matitira, babalik at babalikan po natin yon. Kaya tandaan po natin, when it comes to the fall, the greatest lie of Satan is not you shall not die, but you shall be like God. Ibig sabihin, ikaw ang Diyos ng buhay mo, gagawa ka ng sariling Diyos mo, susunod sa iyo yung Diyos na ginawa mo. So, the essence of man, sabi po dyan, from idolatry to immorality is just one short step. If man is his own God, then he can do whatever he pleases and fulfill his desires without fear of judgment. Di ba? Kasi yung Diyos mo na ang susunod sa iyo. Hindi na ikaw ang susunod sa Diyos mo. Kaya nga po, di ba? Sabi nga, kung babasahin natin sa Bible, sa Old Testament pa lang sinasabi, bakit yan yung sinasamba nyo? Yung mga Diyos, imahe, na may mga mata, ngunit di naman nakakakita. May mga tenga, ngunit di naman nakakarinig. May mga paa, ngunit di naman nakakalakad. Such is your God, sabi ng ating Panginoon. Pero yun yung madalas na sinasamba ng karamihan pa hanggang sa ngayon. So, instead of man being made in God's image, man made gods in his own image and then descended so low as to worship birds, beasts, and bugs. Ibig sabihin, sabi ni Lord, di ba? Dominion mandate. Kayo ang kayo ang authority over all my creation. But after the fall, anong nangyari? Nabaliktad na. Makikita natin may mga sumasamba sa mga hayop, di ba? Turing nila sa mga hayop ay mga Diyos, di ba? Anong religion? Hinduism, di ba? So, yun po yung makikita natin how, kumbaga, yung truth ng salita ng Panginoon, nakita na niya yan right from the very start. So, this is precisely the reason why this is the first commandment from God, you shall have no other gods before me. Even in the New Testament, ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sabi nga, yan yung commandment na madalas nating nababiolate. Kasi right at this very moment, hindi natin masasabi that we love our God with all our heart, with all our mind, with all our soul. Tama ba? Kasi may mga bagay pa na it takes precedence over God eh. Kaya sabi nga, from 10 commandments, 613 commandments ba yung kay Moses? Di ba? To 2 commandments given by Jesus, we still violate it. Because the very first one, you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Aminin natin, we violate it up to this very moment. So, pangalawa, the expression of man's sinfulness. So, makikita naman po natin yan sa verse 26 to 27. So, sabi niya, for this reason. So, ganin po ulit tayo. Ano yung reason? Babalik po tayo sa verse 25 naman. Ang reason naman, because they exchanged the truth of God. Ano yung naging rason? God gave them up to vile passions. So, vile passions, ibig sabihin, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang silang ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. So, kapag pumasok sa isip natin ang malalaswang pagnanasa, so, medyo ikukuhan po natin dahil may mga bata. It talks about sex, tama? So, sabi po dito, vile passions o yung malaswang pagnanasa, ang ibig sabihin, vile passions is the ultimate expression of the defiled heart. So, ano yung vile passion? Sabi dito, ito po yung isa sa mga pinupunto ni Apostle Paul in this book. Ito yung inuna niya. Kita po natin, ito yung inuna niya. Homosexuality o sa Tagalog kabaklaan o yung tinatawag po natin ngayon na marami na siyang term which is LGBTQ+. Di ba? Yan na po yung reality. Dati, sabi nga, it's either you are, sabi doon, gay or tomboy, pero ngayon ang dami na, di ba? Lesbian or gay or ngayon, pero marami na. So, kung titignan po natin, all throughout the Bible, makikita po natin, yung mga malulupit na, isa sa mga malulupit na kaparusahan, it's because of fornication, is because of the sin. Sodom and Gomorrah, bakit po ba sila sinunog?
Di ba? Sa Leviticus 18:22, ang sabi niya, homosexuality is abomination. 1 Corinthians 6:9, sabi ni Apostle Paul, flee from sexual immorality. Galatians, Ephesians, 1 Timothy, yung homosexuality o fornication is the works of the flesh. Pero ngayon, di po ba? Ang hirap ituro ng mga bagay na yan. Ang hirap, di ba? Nabasa ko nga minsan, di ba? Tinanong, sinong pastor yun? Si Pastor Jeff ba yun? Di ba? Sabi niya, Pastor, sabi nila kapag bakla daw mapupunta sa impyerno. Di ba? Kung babasahin mo yung Bible, if we are biblical, sasabihin natin, wala nang ibang patumpik-tumpik pa, yes. Di ba? Pero yung sagot ng iba, daming ganon, di ba? Hindi kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ko mo bakla, mapupunta na sa impyerno. Pero Bible na nagsabi. Di ba? Baka hindi may post sa YouTube to. No. Kung babasahin lang po natin sa Bible, because that is the reality. Ngayon, sabi nga natin, bakla nga ako, hindi naman ako gumagawa ng masama. Yung pag-admit mo na bakla ka, tomboy ka, homosexual ka, transgender ka, gumagawa ka ng ganito, yun na yung kasalanan. Hindi natin nakikita. Why? We have been blinded by the lies. Kasi hindi pamantayan yung hindi mo ginawa, kaya hindi ka mapaparusahan. Diba? Hindi ko naman ginawa ito, hindi mo ginawa tong bagay na to, pero may isang bagay ka nang ginawa. Ano yon? You declare yourself as a homosexual. At ang Bible, ang sabi dito, saan mapupunta? Sa impyerno. Di ba? So, tuloy po tayo. Fast forward. Burned in the lust for one another. So, ibig sabihin, yung lust po is epitome. Ibig sabihin, means a wrong desire or an illicit craving. It is the mark of man without God that he craves what is wrong, what is vile, what is wicked. Kasi, kung nagbabasa tayo ng Bible, maraming bagay na ang pwede nating iwasan. Diba? Pero ang nangyayari, sabi nga, isa sa mga reasons, we rationalize or we justify. Tama po ba? Dahil ayaw natin tanggapin yung reasons, ayaw natin tanggapin yung punishment, we rationalize. Kaya babalik na naman tayo sa Genesis 3:15, you shall be like God, knowing good and evil. So, Ephesians 2:3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and the minds, and were by nature children of wrath, just as the others. So makikita natin, that is a warning. Sinabi sa Bible na mali, mahirap nang i-justify na pwede naman. What the Bible say na kasalanan, ay kasalanan na po yun. We cannot question God. Hindi tayo mas matalino sa Diyos. Kaya nga po, kung minsan nakakalungkot na mahirap itapik po yung mga bagay na to, but sometimes, di ba? Madaling sabihin kasi you speak in general. Paano kaya kung yung kapatid mo, anak mo, kaibigan mo, do we have that boldness to say, ay, bakla ka, mapupunta ka sa impyerno? Or, sabi nga, let's ask wisdom from the Lord kung paano sabihin ng maayos. Because honestly, kung titignan po natin ang mundo ngayon, sabi nga ni Bodhi Bocom sa kanyang preaching, paano paano nagiging normal na lang yung mga bagay na sinasabi ng Biblia na kasalanan. Halimbawa, homosexuality. Why? They want to make it a point that it is natural. Ibig sabihin, simula pa nung bata ako, pinanganak na akong ganito eh. So, ibig sabihin, pinanganak na ganito is natural. Di po ba? So, ano pa yung ginagawang sumusunod sa iba? Cultural. Ibig sabihin, accepted naman in the culture eh. As long as hindi ka nakakasakit, okay lang. Di po ba? And in the end, sabi nga, ang pinakamahirap pa ngayon, di ba, in the TVs and everything, di ba, yun yung makikita natin. Dahil yun yung lagi nakikita natin, yun na yung new normal ngayon. Pero sabi nga, ang Bible hindi susunod sa culture. Kung ano ang kasalanan noon, kasalanan pa rin hanggang sa ngayon. So, ito yung isa pang survey na nakita ko.
Sabi nga, where it's the most and least common to be LGBTQ. Yan 2025 lang po yan December 2025 from Statista Consumer Insights. Di ba? Saan po ang pinakamarami? Di ba? In reality naman, di ba, kahit andito na tayo sa bansang ito, na bawal yung ganyan, pero in reality, napakarami. Di po ba? It's not to indict, it's not to condemn them, but it's to present the truth. Yan po ay international po yan. So sabi nga po natin, Paul wants to show us how sinful man is. He do it in a concise way when he demonstrates the vile affection that rise out of human heart. He picks the worst, most disgraceful, disgusting, degrading passion there is, which is homosexuality. Because it is not a perversion, it is an inversion, it goes farther than perversion. Ibig sabihin ng inversion, galing na sa loob. Di ba? Yung perversion kasi, dinidistract mo lang Kumbaga, nililigaw mo lang. So makikita natin, di ba? Why Apostle Paul used the very first thing, di ba? Yung homosexuality as an example. Di ba? Kung matatandaan nga po natin, naging topic natin sa ating podcast, di ba? Yung about one of this issue. Ano yung isang verse na ginamit? Your body is the temple of the Holy Spirit. So, if you do things sa katawan po natin that is against the Holy Spirit, anong ibig sabihin? We are desecrating the temple. It is an direct na pagsuway o pagrebel sa sinasabi ng Panginoon. So, tuloy po tayo. So, from idolatry, gumawa ng mga tao ng Diyos-Diyosan anong nangyari? Nagkaroon ng kaparusahan, essence and expression. So, the essence is uncleanliness. Ang result is lust for heart. Yung expression to vile passions or homosexuality. So, ibig sabihin, sabi nga po, kung babasahin pa rin po natin yung verse natin, ipinagpalit yung natural na gamit ng babae sa gamit ng lalaki. Sabi nga natin, kaya nga create yung babae for the man. Isa nga ito, yung kapag naririnig po natin na isa sa pinaka-harsh. Kung makikinig po tayo sa mga preacher na sinabi nga natin na very strong in the doctrine, ang sabi nga nila, tao lang ang gumagawa nun. Ang mga hayop, hindi nila ginagawa na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tao lang ang nakakagawa nun. So makita po natin, tayo yung pangalawa sa pinakamataas na nilalang ng Diyos, pero in the end, tayo yung naging nalulugmok sa pinakamasama. Kaya nga po ang tanong natin, is the wrath of God justifiable? If God gave up humanity, is it justifiable? Di ba? Sabi nga, binabasa ko nga kayong Ezekiel kanina, 3 beses niyan sinabi, lilipulin ko yung lugar na yan. Kahit andyan pa si Noah, si Moises, at si Daniel. Pero sila lang ang maliligtas, pero lilipulin ko lahat. Tapos may sinabi na naman siyang lugar, inulit niya uli. Lilipulin ko lahat yan. Kahit andyan pa itong 3 taon na to, sila lang ang maliligtas dahil sa kanilang pagiging matuwid. So kailangan po natin, we need the righteousness of God. So, pangatlo na po tayo, the extent of man's sinfulness. Anong sabi niya doon? And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them up over to debased mind. So, ibig sabihin, wala na sa katinuan. Anong sabi niya? To do those things which are not fitting. So, ibig sabihin, pinababayaan na lang tayo ng Diyos. So, makikita po natin ano yung things that are not fitting. Sinabi niya po yan from verses 29 to 32. So, nabasa na po natin kanina yan. Hindi ko na papabasa uli. Tagalog lang po yan. Pero ang sabi dito, verses 29 to 31 listed more than 20 sins. Pero nga, sabi nga nung commentaries na binasa ko, 24 sins ang sinabi na Apostle Paul dyan, binilang ko.
Hindi ko mabilang kung meron akong binasa, hindi umabot ng 24. May 23 lang, may 22. Kaya sinabi ko, more than 20 na lang para safe. Pero kung titignan po natin, ganun karaming kasalanan ang sinabi. Di ba? Ganun karaming ang kasalanan ang pwede nating gawin kapag pinabayaan na lang tayo ng Diyos. So, pwedeng isa sa mga kasalanan yon nagawa na natin o ginagawa pa rin natin. Kapag patuloy pa rin natin yung ginagawa, magtanong tayo, why God has not restraining me? Bakit hindi tayo pinipigilan ng Panginoon? So sabi dito, sa verse 32, ito yung mas masakit ha. Dito sinabi niya yung more than 20 sins. Pagdating sa 32, sabi niya, alam nila ang utos na Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng kasalanang ito. Diba? Alam mo na yung resulta ng paggawa mo ng mga kasalanang nabanggit ay kamatayan, pero sabi niya, subalit patuloy pa rin sila sa paggawa nito. So ibig sabihin, hindi na sila natatakot. Pero may much worse. At natutuwa pa sila na ginagawa pa rin ito ng iba. So hindi lang sapat na sila yung gumagawa ng kasalanan, kundi ine-encourage pa nila yung iba na gumawa at tularan sila sa kanilang kasalanan. So debased mind, ibig sabihin, kung ikaw ay isang tao na nasa matinong pag-iisip, di ba? Gagawin mo ba yung isang bagay na kung saan siguradong kapahamakan ang kahahantungan natin? Sabi na dyan ang linaw, di ba? Dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa nito. A man in his right mind will stop, repent, and ask God for forgiveness. Tama po ba? Pero bakit ang isip natin, bakit ang dami pa rin nagpapatuloy sa ganyang sitwasyon? Yan. Doon pa rin po tayo sa verse 28. So, may tanong po dyan. Ang sabi dyan, tanungin natin ang ating sarili. Kapag nakakagawa o gumagawa ba tayo ng kasalanan o kamalian, parang wala lang. Wala man lang kahit konting kurot sa puso natin. Di ba? Sino dito? Meron pa ba dito na kapag nakagawa ka ng mali, di ba? Parang baliwala lang sa'yo. Kapag nakasakit ka ng kapwa, baliwala lang sa'yo. So, kung ganoon yung nararamdaman po natin, ano pong sabi dyan? We need God. We need His restraints. We need His rebuking. We need His grace, not His judgment. We do not want to be abandoned by God because of our sinfulness. Ano pa po yung sabi dyan? Until man know he is a sinner, he cannot appreciate the gracious salvation God offers in Jesus Christ. Unless man believe that God's wrath is a reality, he will not look at God's grace as a necessity. Man must know how deep the pit of hell is before he understand how great the salvation is. He must understand how great the guilt is before he can understand how wondrous the forgiveness offered is. He must understand how inevitable death is before he can rejoice in the gift of eternal life. Kaya nga po, kung hindi natin i-represent yung impyerno katabi ng kalangitan, hindi natin mauunawaan kung gaano kagandang mapunta sa langit. Hindi natin mauunawaan kung gaano tayo kamahal ni Lord kung hindi natin makikita kung ano yung sasapitin natin kapag ang dinanas natin ay yung puot ni Lord. Kapag puro pagmamahal na lang ang naririnig natin, hindi natin makikita the other side of the holiness of God, which is His righteousness, and He is being just. Di ba? Hindi mo ma-appreciate kung gaano kagandang isang bagay kung wala siyang katabi na pangit. Gagawin ko sasabi, hindi mo makikita yung kagwapuhan ni Kuya Ivan kung hindi mo tatabihan ng hindi, wala namang ginawa si Lord na pangit. So, hindi natin makikita. If there is no comparison, hindi natin ma-appreciate. Di ba? Nakikita natin ang langit, alam natin may langit, pero
Hindi natin ma-appreciate yun na kung hindi pala tayo mapupunta doon, sa impyerno pala tayo. Kung hindi tayo naniniwala na may impyerno. So ano pa po sabi dyan? Conclusion na pala tayo. Uy, 49 seconds. Sa mga hindi pa mananampalataya, dapat nating katakutan ang puot ng Panginoon. Di ko makita. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi nga po niya sa Proverbs. And wisdom dictates that only through the gospel of our Lord Jesus, Jesus the Christ, that we will be saved from God's wrath. Gaano man kalaki, kadami, karumi, kasakit ang ating kasalanan, handa tayong patawarin ng Diyos. Kailangan natin talikuran at pagsisihan ng mga ito sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Hanggat nararamdaman pa natin na tila may pumipigil sa atin sa paggawa ng kasalanan, di pa tayo pinapabayaan ng Diyos. He does not give up on us yet. It is time to repent, to kneel down, humble ourselves to the holy, gracious, loving God. Suriin natin ang ating sarili. Malaya, masaya, madali ba sa atin na gumawa at mamuhay sa kasalanan? Kapatid, it is time to acknowledge God sa buhay mo. Bitawan mo na ang karumihan na dulot ng maruruming hangarin ng ating puso. Iwan mo na ang malalaswang pagnanasa sa paanan ng Diyos. God created us in His image to worship and glorify Him. Itapon na natin ang mga imaheng ginagawa nating kapalit ng tunay na Diyos sa buhay natin. Ano po yung sabi diyan? The wrath of God is a way of saying, ito ang mangyayari at gagawin nyo kapag pinabayaan ko kayo. At wala ako sa buhay nyo. Totoo na ito ay paghatol niya dahil sa patuloy na pagtalikod at pagsasawalang bahala ng sangkatauhan sa Kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin mawawala ang katotohanang may kapamaraanan para makamtan natin ang kaligtasan. The wrath of God amplifies the beauty, essence, and our need of God's saving grace. Only those who are prepared to acknowledge that they are unworthy can put faith in the giver of grace. So sa message po natin, makikita natin, this is the reasons and result of the wrath of God. But once we understand the gospel, where the grace of God is being preached, the revelation must turn into recognition of who God is. The rejection should turn into reflection. Makita natin bakit ito ginawa ng Panginoon. Rationalization will come into realization that God is punishing us because we have sinned. Religion will turn into relation, hindi po false worship. At higit sa lahat, that reprobation will turn into restoration. And that is the grace of God. So, let us close to mensahe na to in this verse to remind us once again kung bakit napaka-importante na maunawaan natin the grace of God. The offer of redemption and salvation that is achieved through our Lord Christ Jesus. Basahin ko po ang sinabi sa 1 Corinthians 6:9-11. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, drunkards, slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of us were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. To God be the glory. Sige po, let us pray.